Alright mga kapatid, gumanda man o lumala pa ang sitwasyon ngayon dito sa Sigalot sa Middle East. Naka-alerto na ang ating Armed Forces of the Philippines sa kung ano man ang posible pang mangyari doon mga tol, no? Handa ang AFP mga kapatid na tumugon sa utos ni Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng tensyon sa Israel at Iran. Naka-standby ang air, land at naval assets para sa repatriation at seguridad sa West Philippine Sea. Mga kapatid, ito ay isa sa mga balita ngayon na ating panonoorin. At maya-maya pag-usapan natin mga kapatid, etong drugs na may Chinese markings na nasabat dito sa Zambales, posibleng CCP propaganda ayon yan sa Philippine Navy. Ayan ay ating pag-uusapan mamaya-maya, pero unahin muna natin to mula rito sa Net25. Bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Matapos magkasundo umano na pairalin ang tigil putukan, inakusahan ngayon ng Israel ang Iran na lumabag sa ceasefire agreement. Sa harap naman ito, nagpahayag ng kahandaan ng ating Armed Forces of the Philippines sa anumang posibleng paglala o maging pagganda ng sitwasyon sa gitnang silangan. Okay, so mga hindi nakakaalam dahil after nga ng announcement ng ceasefire mga kapatid dito sa Iran at saka Israel, inakusahan ng Israel ang Iran na nilabag nito ang ceasefire dahil nagpakawala pa daw ito ng missile na kung saan nga mga kapatid ay nasawi ang 4 na katao dito sa Israel. So galit na galit dyan ng Israel at nagbantang gaganti sila mga tol. Pero yan ay itinanggi ng Iran at sinabing hindi daw sila nagpakawala ng missile. So yan ay aalamin pa natin sa mga susunod na pagkakataon, pero ang sabi ni Donald Trump ay wag nang magpakawala pa ng bomba o ng missile itong Israel mga kapatid, at ipagpatuloy o in-effect na ang itong ceasefire agreement na ito mga tol. So tingnan natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod. At kaugnay niyan, kasado na rin maging ang mga assets ng AFP kung kinakailangan. Pero ito po ibabatay sa magiging kautusan ng Pangulong Marcos Jr. o kanilang Commander-in-Chief. Erlo Bringas sa balita. Matapos nag-anunsyo ng bansang Iran na magkakaroon na ng ceasefire, hindi pa rin nagpapakakampante ang Armed Forces of the Philippines o AFP. So matapos nga ng mga balita na sinasabi ng Iran na wala daw ceasefire agreement, wala daw cessation at titigil lamang daw sila kapag tumigil ang Israel. Eto'y nag-announce na nga sila na meron ng agreement, tinanggap na nila yung truce, tinanggap na nila itong agreement na to na magkakaroon ng ceasefire. Ay tingnan natin mga kapatid kung ano ang mangyayari sa mga susunod, kasi meron din nag-leak na report, nag-leak na Pentagon report mga tol, na etong ginawa ng Amerika na pagtira doon sa nuclear site ng Iran is hindi naman daw totoong nasira o hindi daw totally nasira katulad ng kiniklaim ni Trump na talagang obliterated na daw si Rana. Pero dito ay magkakaroon lang daw ng setback sa ilang buwan at magre-restart ulit etong enrichment program na to ng Iran, which is sinabi naman ng Israel na kapag yan ay sinimulan ulit ng Iran, gagawin ulit nila yung ginawa nilang pag-atake. Kasi pinanindigan nila na hindi talaga pwedeng magkaroon ng nuclear itong Iran. So, itong mga nangyari ngayon mga kapatid na pinanood natin sa loob ng 2 linggo, posibleng mangyari ulit sa hinaharap. Sana wag pero hindi natin alam. Sa mga development sa Sigalot sa pagitan ng bansang Israel at Iran na sinabayan pa nga ng pakikisawsaw ng Estados Unidos. Kasabay niya ng anunsyo ng AFP na nakahanda naman ang kanilang hanay sa anumang babangon sa rehiyon na kaguluhan na may kaugnayan sa kasalukuyang kaganapan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, handa sila sa anumang maging anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ang gagawin nilang hakbang at ng iba pang government agencies. The Armed Forces of the Philippines is prepared to be in sync with other government agencies in terms of the role that the AFP will play in terms of repatriation. O baka naman yung ibang mga anti-AFP dyan sabihin nyo mangingialam pa tayo sa gera, Repatriation na sinasabi rito ni Colonel
government ni Padilla. agencies in terms of the role that the AFP will play in terms of our repatriation. So we are ready to react swiftly, securely, and in sync with other government agencies. Wala pa namang instruksyon ng Pangulong Marcos kaugnay na maaring gawin ng AFP ng paghahanda sa anumang maaring bumangong gulo lalo na sa rehiyon. Pero siniguro nilang masusunod ang contingency measures na ilalatag sa kanilang hanay. At handa silang makipagtulungan din sa iba pang government agency. Sa ngayon, ayon sa AFP, wala pa silang dapat na ipaghinala sa mga kasalukuyang nagaganap at ginagawa daw muna nila ang kanilang parte sa ibang aspeto. At this point, we will not want to speculate. So repatriation to mga tol, hindi naka-alerto o nakahanda ang ating mga sundalo para makisali sa gera. Okay? Kasi mga kapatid, alam nyo na yung ibang mga kababayan nating Pilipino dyan, nagpapapaniwala sila masyado sa kung ano-ano lang naririnig nila. Katulad na lamang dati nung nagsimula si General Bronner, 'di ba, na magiging involved ang Pilipinas kapag nagsimula ang Chinese invasion sa Taiwan, 'di ba? Ang daming nag-react noon mga tol. No, ang daming nagsalita nun kontra sa ating AFP na wag na makisali sa ganyan, wag na makisali sa kaguluhan doon. Ang sinasabi lang naman ng AFP natin, magiging involved ang Pilipinas dahil marami tayong OFW nagtatrabaho sa Taiwan. That time, di ba, nung nagsalita si General Bronner. Ngayon, sa pagkakataong ito, handa ang AFP kung sakasakaling ipag-utos ni Pangulong Marcos Jr., mga tol, ng repatriation kung sakasakaling bumangon muli ang kaguluhan dito sa Israel at Iran, kung sakasakaling mas malala pa yung mangyayari sa susunod kaysa sa nangyari nitong nakaraan, nakahanda sila mga tol para kung sakasakaling ilikas mga kapatid yung ating mga kababayang nagtatrabaho at posibleng maipit doon. Anything that's happening. Ulit hindi para makigulo. We are, of course, doing our mandate and our mission accordingly. And all of this, pinaka-focus natin is yung repatriation to make sure that ang mga kababayan natin will come home safe. Nananatili namang nakahanda din ang mga assets ng AFP, mapa land, air and water assets kung sakaling kakailanganin at magkaroon ng instruction mula sa Pangulo. Nananatili din ang kanilang monitoring sa mga teritoryo sa West Philippine Sea at mga ginagawang operasyon para mabantayan ito sa sino mang hindi otorisadong papasok sa teritoryo ng bansa. Sa ganitong pagkakataon, all hands on deck ito. So all of our assets are well prepared to be deployed accordingly. So kung ano man po yung i-mandate from higher civilian authorities for the AFP to perform, our assets will be ready and our personnel will be there to assist. Erlo Binga. Okay, so kaugnay sa balita sa West Philippine Sea mga kapatid. Eto na nga no, Shabu na may Chinese markings ang nasabat mga kapatid sa Zambales. Posibleng CCP propaganda ayon yan sa Philippine Navy. Basahin natin itong report mga kapatid mula rito sa UNTV News. No? Nasabat ng Philippine Navy at Philippine Drug Enforcement Agency ang 1.5 tons. Grabe, ang bigat nun. Ng shabu na may halagang 10 bilyong piso o 10 bilyong piso mga kapatid na sa karagdagang sakop ng Zambales, sakay ng isang fishing vessel na may sakay na isang Chinese Malaysian at ilang Pilipinong mangingisda. Sa pahayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ay hindi malayong bahagi ito ng propaganda ng Chinese Communist Party o CCP upang sirain ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng illegal na droga mga tol. Ako. Alam nyo, naalala ko no, meron tayong kababayan na nahatulan ng kamatayan dito sa China dahil nagpasok ng ilang gramo mga kapatid, ilang gramo o ilang kilo. Hindi ko maalala kung kilo o gramo ng drugs doon sa China. Kasi mahigpit na ipinagbabawal sa kanila yan, talagang bitay ang kapalit niyan. Pero tignan nyo kung saan nila dinadala yung basura. Dito sa Pilipinas mga kapatid, no? Dito. Sugal, bawal din sa kanila yon. Saan ang sugalan? Dito rin sa Pilipinas. Pogo, di ba? Ngayon, nauuso yung mga scatter-scatter. Do, malaki ang kinikita ng gobyerno. Sabihin natin kumikita ang gobyerno dyan mga tol. Pero tignan nyo naman kung gaano karaming pamilya, kung gaano karaming buhay ang nasisira ng mga ganyang klaseng sugal. No? Ay nako. Na ipinopromote pa ng mga influencer na
gina-justify pa ng iba, kahit naman i-promote yan, nasa tao pa rin yun kung siya ay magsusugal o hindi. Oo, nasa tao pa rin yan, pero hindi naman kasi lahat may ganong klaseng mindset. Kaya nga influencer ang tawag sa kanila kasi nakaka-influence sila, di ba? Yun ang problema, mga tol. May mga nagja-justify pa talaga doon. Ito, panoorin na lamang natin tong balita mula rito sa UNTV News. Nasabat ng Philippine Navy at Philippine Drug Enforcement Agency ang 1.5 tons ng shabu na may halagang 10 bilyong piso sa karagatang sakop ng Zambales, sakay ng isang fishing vessel na may sakay na isang Chinese, Malaysian at ilang Pilipinong mangingisda. Ayon sa Navy, Mga Pilipinong mangingisda, no? Siyempre, bayad ang mga pakete ng droga ay may Chinese characters na may kalintulad ng mga nasabat sa mga nakaraang operasyon sa karagatan. Inihayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na hindi malayong bahagi ito ng propaganda ng Chinese Community Party o Communist Party o CCP upang sirain ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng iligal na droga. Ang operasyon ay sinagawa. Maalala ko bigla ulit yung panahon ni Duterte yun gagalit nga si Digong nun dati, di ba? Yung sa bansang Canada ata nang galing yun, yung mga basura nila. Literal na basura mga tol nakalagay sa container, di ba? Tapos dinala rito sa Pilipinas. Literal na mga basura, mga diaper, mga ganun mga kapatid, mga basura ng Canadian people dinala rito sa Pilipinas. Ang tingin ata nila sa Pilipinas, basurahan Kasi itong mga ganitong droga, basura yan mga tol Basura yan mga yan. Diba? Dun sa China, pinagbabawal yan. Sugal, pinagbabawal. Hindi man droga, pati yung mga ganyang sugal na nakakasira ng buhay. Kasi maraming tao nalululong dyan Diba? Na may mga nakikita nga tayo sa social media, dati nakakotse sila. Ngayon, naglalakad na lang, bisikleta dahil sa scatter. Alam nyo yun, nakakalulong kasi isang beses mananalo ka, tapos matatalo ka na, gusto mo nang bumawi, hanggang sa naubos na lahat ng naipon mo. Pati yung kabuhayan ng pamilya nyo, napabayaan nyo na. Grabe talaga. Sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Operations ng AFP at ng Department of National Defense na sumasaklaw sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Operations. It's not far-fetched na ito ay galing o isang effort ng Chinese Communist Party to undermine the future generation of Filipinos upang sirain ang kinabukasan ng isang bansa, buhusan mo ng maraming illicit na droga, illegal na droga, para ang kabataan ay masisira ang tamang pag-iisip. Hindi malayo na gagawin sa atin o ginagawa sa atin yan. Para masubok ba ang administrasyon ni PBBM kung gaano siya magiging sa paglaban sa illegal na droga? Kasi ngayon mga kapatid, lumalabas din ang mga propaganda kontra sa gobyerno ngayon na dati panahon ni Digong ganito, ngayon panahon ni PBBM bangag na lahat, dami ng mga ganyan. Diba? So, yun ay napapanood lamang natin sa mga social media. Dati, nung panahon daw ni Digong, nagsitabaan na yung mga adik. Ngayon, bumalik ulit sa dating gawi. Kasi lahat ng mga kapatid na nakikita natin, yan ay may mga hidden agenda para ibagsak ang isang gobyerno. Lahat ng klase ng kasiraan, imbis na pagtulong-tulungan kung paano masasawata o paano matutugunan, turuan na lang yan. Kasalanan niya ng gobyerno ngayon, bangag, ganyan-ganyan, di ba? Pero nakikita naman natin, itong mga ganitong klaseng mga droga, nasasabat naman ng gobyerno. Ibig sabihin, kumikilos pa rin naman sila para matiklo o para ma-confiscate itong mga ganitong klaseng illegal na gamot, di ba? Hindi nga lang kasing brutal nung nakaraang administrasyon na talagang ang pinapakita is yung mga talagang mananaba ka, takot mo ba naman pag hindi ka tumigil matatagpuan ka na lang sa isang kalye. Diba? Tataba ka talaga dun. Alright, anyway, bilang mga Pilipino, masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.